Ganito ko pala ginawa guys yung ating pickled na cauliflower. Sobrang napakadali lang naman itong gawin guys kasi hindi mo na ito kailangang lutuin. Basta may cauliflower ka lang sa bahay guys, carrots, suka at saka asin ay makakagawa ka na nitong napakasarap na pickled or yung tinatawag namin dito na torso. So ayun na nga guys, bali gumamit ako dito ng isang buong cauliflower. At saka ang una ko palang ginawa dito guys ay of course hinugasan natin itong mabuti. Sa totoo lang guys, itong cauliflower na ito ay nabili to ng aking asawa noong nakaraang linggo pa. Kaya kung makikita ninyo guys, hindi na ito gaano ka-presko talaga. Kaya nakapag-decide ako na gagawin ko na lang itong torso guys kasi hindi ito masisira kahit ilang buwan mo pa itong i-stock sa bahay. At dito nga sinimulan ko na ang paggayat nitong ating carrots. So bali 2 carrots yung aking ginamit dito. Sa totoo lang guys, pwede ka talagang magdagdag dito ng cucumber or cabbage kung meron ka sa bahay. Dahil isa sa paborito kong torso guys ay cabbage or cucumber. At nung matapos ko nga itong ating carrots na magayat guys, ay yan, inihanda na natin dito ang ating lagayan. At dito nga inumpisahan ko na ngang ilagay itong ating cauliflower at saka itong ating carrots. Para mas marami kang malagay dito guys, ay idasok na siya no, in Bisaya no, idasok-dasok lang na nimo para marami kang malagay. So pagkatapos mo malagay yung cauliflower, yung carrots naman. And then naglagay din pala ako dito ng kaunting nuhot guys. Hindi ko lang alam guys ha kung anong purpose sa nuhot guys kasi ito yung natutunan ko sa aking biyanan before. Every time kasi guys na gumagawa kami ng torso ay maglagay talaga kami ng nuhot. Hindi ko talaga alam kung bakit. So nahihirapan din ako sa kalisod before magtanong sa aking biyanan kasi nga hindi naman yun makakaintindi ng English. So hindi ko ma-explain sa kaniya kung bakit ganito, bakit anong purpose niyang nuhot, kung bakit nilalagyan ng nuhot itong ating torso. Kaya parang wala nang daghang langas. So hindi na ako nagtanong mga guys. So dahil nga guys puno na yung malaking jar natin na ginamit kaya kumuha tayo ng pang reserba, isang jar na maliit. At dahil nga kunti na lang yung ating cauliflower at saka itong ating carrots kaya nagdagdag ako ng beetroot guys. Pangdagdag kulay na din ito guys. At pagkatapos nga naglagay ako ng 2 kutsara ng rock salt dito sa ating maliit na jar and then naglagay din ako ng 1 teaspoon of lemon tuzo. And then dito naman sa ating malaking jar guys ay naglagay ako dito ng 6 na kutsara ng rock salt. And then mga 2 teaspoons of lemon tuzo. And then sa vinegar naman guys, yung klase ng vinegar na ginamit ko dito ay grape vinegar. So bali dito sa ating maliit na jar ay naglagay lang ako dito ng 1 teacup ng vinegar. And then dito naman sa malaki guys ay naglagay ako dito ng 3 teacups ng grape vinegar. So, pwede din naman gumamit ka ng white vinegar guys. Wala namang problema kasi kadalasan ginagamit nila dito ay white vinegar naman talaga. And then next kong nilagay dito guys is yung tubig na malinis or yung tubig na iniinom natin ba, mainom. So, dapat bawat jar ay puno yan siya guys. Pagkatapos ay tinakpan ko ito ng mahigpit guys or maigi. Sobrang higpit talaga na walang hangin or singaw na makakapasok. And then gituwad ko lang na siya guys no para talaga ma-mix natin siya ng maayos ba or mabuti. Dahil nga tapos na ito guys, maghintay tayo ng 1 buwan guys bago natin ito buksan at tikman. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!